Hello guys, good morning. For today's video, i-share ko sa inyo yung experience ko sa interview ko sa US Embassy Manila. Kung anong nangyari at kung anong documents ang dinala ko at saka kung anong mga questions sa akin. So before I proceed, please like and subscribe to my YouTube channel. Thanks. So ito na, interview ko noong November 28, 2023. And then late lang na-upload yung yung experience ko sa video kasi may nagka-problem ako sa aking CFO. So medyo natagalan yung upload ko. So anyway, so yung interview date ko is November 28, 2023, last year. And then yung schedule ko is 6:30 in the morning. So pumunta ako doon mga 5:50. So sobrang daming tao na ginawa ko na overwhelm ako, sobrang daming tao. Halos umabot doon yung pila doon sa parang Dolomite. Umabot doon sobrang haba ng pila kasi 27 holiday, so 28 daming pila. Tapos first na tinawag 6:30 na appointment, tapos hindi ko pa narinig nung sinabi nung lalaki na sige pasok na yung mga 6:30 na appointment. So, hindi ko narinig. Tapos nagtanong ako, nasa likod kasi ako, so pumunta ko sa unahan, nagtanong ako sa mga tao doon sa unahan. Ano doon sinabi ng lalaki? Sabi nila na, yung may appointment daw na 6:30, pumasok na daw. So, yun, pumasok ako, naglakad ako, pumasok ako. Tapos, yung dinala ko pala ay yung DS-160 ko. Wait lang, nandito ba yun? Yung DS-160, yung first page lang, yung dapat mong dalhin. Dapat mong ipakita. So, ito yung dinala ko. Yung DS-160 confirmation page. I-scan nila yung barcode pag enter mo doon. Hanap nila yung first page lang ng DS-160 mo. Tapos, hanapin nila doon sa parang mga listahan nila kung confirm ba yung may ka ba, may appointment ka ba that day. Yan, check nila. Ang dinala ko pala during my interview ay isang ganito. Lahat ng mga kailangan ko na important documents ay nandito. At saka isang ganito din. Isang ganito. Bale, dalawang ganito yung dala ko during my interview. Tapos hindi ako nagdala ng bag pala kasi dalawang security yung i-check yung mga things mo. Bali, dalawang beses ka i-check yung dala mo at saka ikaw. Pupunta ka doon sa scanner, just scan mo din yung mga dala mo din. Then kapag may dala kang bag, tinigtignan pa nila sa loob kung ano yung dala mo. So medyo hassle at medyo yung kung gusto mo na tuloy-tuloy na yung appointment mo din, huwag ka na lang magdala ng bag. Mga papeles na lang at saka sarili mo, yung dalhin mo. Pero okay naman magdala ng bag, kaso lang matatagalan ka. Kasi i-check pa nila yun. Tapos, yun, pumasok na pala ako, 6:30 yung appointment ko. And then, after nun, chinek nila yung dala kong documents at saka pinasok din ako dun sa scanner. Tapos, nagtanong yung guard kung may relo ba daw ako. Sabi ko, wala. Sabi niya, sige, pasok ka na. Tapos, para sa isang building ata yun na papasok ka, na-scan mo yung gamit mo, i-scan ka din. Tapos, lakad ka din, papasok sa isa na namang building na i-scan na naman yung dala mo at saka yung sarili mo. Bali, dalawa siyang building. Then, yun, scan na naman ako. Medyo mabilis lang ako kasi wala naman akong dalang bag. So, wala nang tinignan yung mga guard sa bag ko kasi, sa dala ko kasi wala na akong dalang bag. Medyo mabilis lang ako din. Pagkatapos doon, yung initial interview na ako, hindi pala. Yung passport niya pala, lalagyan ng parang barcode kung anong number ka at saka kung B ka or A, B, C, D, ganyan. Tapos kung nasa letter B ka, then second row ka. Tapos pag A, first row. Tapos C, D. Yun na. Tapos yun, naghintay muna kami na mag-open yung mga window ng mga console. Tapos upo muna kami doon. Tapos may mga
parang assurance doon na sasabihin sa'yo kung ano yung ilalabas mo. So, first ko na nilabas is yung Sinomar, yung 2x2 picture, NBI, birth certificate, tapos medical result, yung brown envelope. Bawal dalhin yung CD sa loob. Tapos yung MRV slip. Tapos yun lang yung hiningi. Tapos yung DS-160. Tsaka hindi na kasali yung confirmation, yung parang appointment mo na color blue. Parang hindi na hiningi sa akin yun. So yun lang. Tapos while waiting, maghintay kami doon mga 30 minutes ata sa loob, and then yung nag-interview sa akin ay lalaki, Filipino. Tapos sobrang bilis niya, medyo may edad na siya. Tapos ang tinanong niya sa akin, bakit ako late registered? Kasi yung birth certificate ko late registered. Sabi ko lang na napabayaan, sir. So, wala na siyang follow-up question. Then sabi niya sa akin kung nasan daw yung Hong Kong police clearance ko, kasi nag-work ako dati sa Hong Kong. So sinabi ko na nandito na po yun, sir, nakarating na dito sa inyo. So yun, umalis muna siya sa kanyang inuupuan. Tapos pagbalik niya, dala na niya yung sobrang kapal na parang files na ng mga applicant na may mga Hong Kong police clearance ata yun. Sobrang kapal. Tapos hinanap niya yung pangalan ko doon. Tapos nakita niya yung Hong Kong police clearance ko. Sabi niya okay. Tapos tinanong din niya yung sino daw yung kumuha ng Sinomar ko, kasi yung sa Sinomar ko, diba, may nakalagay doon requested, parang ganito. So sa Sinomar natin, diba, may nakalagay na issued upon the request of, tapos pangalan, tapos for marriage, yung reason ko. So yung sa akin hindi ako yung nag-request, ibang tao yung nag-request ng Sinomar ko, kasi nagpautos lang ako na kumuha ng Sinomar ko, kasi hindi ako pumunta ng pumunta ng Davao, nagbayad lang ako para makiutos na kumuha ng Sinomar ko. So, nagtanong siya sa sino daw yun. Sabi ko parang agent, sir. Sabi niya okay. Tapos yun, hiningi niya yung 2x2 picture ko, at saka nagbiro pa siya. Sabi niya, wala ka na bang pinakamagandang picture? Sabi niya, ito lang ba yung pinakamagandang picture mo? Sabi ko, yan lang po, sir. Tapos medyo nakikipagtawanan siya sa akin. Sobrang bait niya. Tapos yun, siguro feel niya na kinabahan ako, kaya gusto niya na parang mag-relax lang. So kinakausap niya ako na parang friend lang na, oy, wala ka na bang magandang picture? Ito na ba yung pinakamalakasang picture mo? Sabi ko, opo, sir, yan lang po. Tapos yung advice ko din, kapag magpa-picture kayo 2x2, mas better kung sa mall, sa SM, pumunta kayo sa mga studio sa SM, kasi very accurate yung mga pictures nila, lalo na pag US visa. Tapos medyo pricey lang, magbayad ka ata ng mga 300 for 4 pieces na 2x2 picture, pero worth it yon, kasi yung may iba doon nakasama ko na hiningian sila ng yung mga 2x2 picture nila ay parang pumunta pa sila sa parang isang window doon, tapos i-check pa yung 2x2 picture nila. Tapos narinig ko doon na sinabi ng babae na, uy, may lunal ka pala sa muka. So parang sa picture niya parang wala, parang indivisible yung lunal niya. So yun, chine-check nila talaga yung picture mo. Yung sa akin walang problema, kasi sa ako nagpa-picture sa SM. Tapos yung pagkakita agad ng Filipino consul yung yung picture ko na 2x2, wala na siyang ibang questions. Hindi na niya ako sinabihan na pumunta ka doon sa window, para check mo yung yung picture mo na 2x2 kung tatanggapin ba o hindi. So hindi na niya ako sinabihan yan, talagang diretso na, which is good. Ang suggest ko sa inyo, sa SM Mall kayo magpa-picture ng 2x2, kasi alam nila yung size, at saka alam nila yung, basta maganda yung nila, yung picture nila, accurate talaga. Kasi may mga yan, di ba? May mga length, kung anong length yung dapat picture mo, tsaka yung quality ng camera maganda din, di ba? Digital talaga. So yun, thankful ako kasi sa SM ako nagpa-picture. So wala lang problema. The next step is finger scanning, na ako sa American, babae siya, tapos
very nice niya, ang sobrang jolly niya, sobrang happy American, yung sobrang happy, rejoice talaga siya, parang ang dami niyang energy, yung ano na yun, American na nag-assist sa amin, sobrang dami niyang energy. And then after that, pinaupo na naman kami, tapos yun, sarado pa yung mga window ng mga American consul kasi final interview na. Sirado pa, so upo muna kami, hintay muna kami ng mga 30 minutes na naman or mga 1 hour bago mag-open. And then yung pagka-open na isa-isa nang tinawag yung mga nakasabayan ko. Tapos may yung first pala na tinawag is yung kasabayan namin na Filipina. Tapos narinig namin yung mga yung interview sa kanya, sabi ng consul, twice na palang na divorce yung fiancé mo, sabi niya. Yeah, yes ma'am, twice, sabi niya. Then yun, maraming question, sabi niya. Narinig na namin na okay, congratulations, your visa is approved. Tapos yung nasa loob na mga kasama ko nagpalakpakan, tapos sabi lang, yay, congrats, di ba? Akala kasi namin na madidinay siya kasi twice na divorce yung fiancé niya. Tapos yun, sobrang saya sa loob, pero hindi naman sobrang ingay namin. Happy lang kami kasi siya yung first na ina-interview, tapos twice pa na divorce yung fiancé niya, tapos approve yun. Yung parang nagpalakpakan kami, yay, congratulations, sabi naman sa loob. Tapos yun, isa-isa nang tinawag, tapos ako na yung next tinawag pala. Yung ako nasa window 59 ako, lalaki yung nag-interview sa akin. Para siyang Korean, pero nagsasalita siya ng Tagalog. Tapos, kalbo siya. And then, medyo may edad na. Tapos, tinanong niya ako. Sabi ko naman, good morning, sir. Tapos, sabi niya, good morning. Tapos, sobrang bait niya. Sobrang kalmado niya magsalita, magtanong. Sobrang pinagaan niya yung loob ko. Yung dalawang nag-interview sa akin sa final at saka sa initial interview. Parang hulog ng langit talaga sila kasi lalaki. Dalawa sila. Lalaki yung nag-interview sa akin, parang hulog ng langit. Sobrang bilis lang na interview ko din. Sabi niya, nagtanong siya kung ano daw yung pangalan ng ex-wife ng fiancé ko. Buti na lang alam ko. Sabi ko, ganyan yung pangalan niya. Sabi niya na anong edad ko daw. Sabi ko, sinabi ko naman yung edad ko. Tapos, ang edad ni fiancé, nagtanong din siya, how old is your fiancé? Pero yung question niya pala sa akin, Tagalog lang. Tapos, sabi niya, nag-work ka pala dati sa Hong Kong? Sabi ko, yes sir. Sabi niya, pumasyal ako doon. Hindi ako makapasyal kasi sobrang daming tao, daming Pinoy. Sabi niya, sabi ko, yes sir. Ganyan talaga sir pag holiday, hindi. Sobrang daming mga Pilipino. Sabi niya, oo. Yun, nakipagtsikahan pa siya sa akin. Sobrang thankful ako kay God na silang dalawa binigay sa akin na nag-interview kasi sobrang bilis lang. Kasi yung iba, pinaulit, tinawag ulit, initial interview ng iba, ang tagal nilang natapos. Sa ako, lang, ang bilis ko lang. Then, tapos noon, binigay ko pala na documents sa kanya is yung hinanap ng final interview. Yung documents na binigay ko ay yung divorce, yung original copy, binigay ko sa kanya. At saka, sa final interview pala, nagtanong din pala yung consul kung saan daw kami nagkakilala, anong year kami nagkakilala, tapos how many times kami nag-meet. So, medyo hindi ko pa narinig yung boses niya nung sinabi niyang how many times daw kami nag-meet. Sabi ko lang, once. Sabi ko, once lang sir. Sabi niya, once lang kayo nag-meet sa 2 years niyo nag-chat-chat. Sabi niya. Sabi ko, hindi sir, hindi pala. 3 times pala kami nag-meet sir. Tapos sinabi ko yung date, month, at saka year. Sabi niya, okay. Satisfied naman siya sa sagot ko. Kasi hindi ko masyado marinig eh. Tapos, pinaulit ko sa kanya yung question kung ano yung question niya, pero hindi ko pa rin maintindihan. So, kaya, nag-guess na lang ako ng sinabi ko. Sabi ko na lang once. Sabi niya, yun. Pagkasabi niya, once na kayo nag-meet after 2 years ng filing nyo. So, yun, naintindihan ko na kung ano pala yung question niya. Diba? Bingi lang. Tapos, hindi naman sila nagagalit kapag pinaulit niyo sa kanila yung question. So, mabait naman sila. Parang yun lang ata yung mga tanong sa akin eh. Kung saan kami nagkikilala, anong edad ko, anong edad ng fiancé ko, at saka anong work ni fiancé, at saka
anong pangalan ng asawa ni fiancé, yung ex-wife niya. Tinanong ako. Tsaka tinanong ako kung saan kami nag-meet, di ba? Anong year? Tinanong din niya kung sa Hong Kong ko ba daw na-meet yung fiancé ko. Sabi niya, so doon kayo nagkakilala. Sabi ko, hindi sir, doon kami nagkakilala sa chat, pero nag-meet kami sa Philippines. Parang sinabihan ko siya, pinentuhan ko siya. Sabi niya, okay. Yun, sabi lang niya, sobrang bait niya. Before that, medyo hindi ako nakatulog. Kasi, grabe yung anxiety, di ba? Gusto mo nang matapos yung interview mo. So, yun, hindi ako nakatulog. Pero after that na nakapasa ako ay parang feels good. So, nakalabas ako sa US Embassy mga 8:15. So, from 6:30, nakalabas ako 8:15 in the morning. So, minessage ko agad si Guapo na sabi ko na may visa is approved. Sabi niya, yun, sobrang saya niya. Sabi pala na kusog yung visa is approved. Safe flight to America. Yung sobrang saya ko. I'm so thankful kasi hindi ako natutuwan, G. Nakala ko talaga na may mga mali sa mga mga birth certificate, you know. May hinanapan pa mga ibang mga documents, pero thankful ako na walang hinanap. So ito pala yung mga dinala ko. PSA birth certificate, yung mga additional documents na dinala ko. PSA birth certificate, passport copy ng fiancé ko, yung Hong Kong police clearance ko na kinuha ko dito sa Philippines, dinala ko din. Yung birth certificate ni Guapo, dinala ko din. Yung passport niya, copy, dinala ko din. Tapos yung divorce copy niya, dinala ko. Pero yung kinuha sa akin, yung original, during the interview, sa final interview, kinuha yung original na divorce niya. Tapos, proof of relationship, which is hindi naman hinanap, pero nagdala ko. Nagdala din ako ng LCR, baptismal, pero hindi hinanap kasi di ba late registered ako. Buti na lang hindi hinanap. Kahit tinanong ako kung bakit ako late registered, pero hindi ako hinapan ng baptismal. Tapos, yung NBI, yung Xerox copy, dinala ko din. Tsaka yung Senomar na Xerox copy, meron din ako. Bali, 3 copy, dinala ko. Tapos, yung K1HTP, K1TP, dinala ko din. Just in case. Yung DS160, madami akong pinaka-copy para just in case ba, diba? Buti na madami. Tapos, yung affidavit of support, which is hindi kinuha. At saka yung employment, ng fiancé ko, hindi rin kinuha eh. Yung employment certificate ni fiancé, yung RIS, hindi rin kinuha. Yung W2 niya, hindi rin kinuha. So, yun yung mga dala ko during my interview. Tapos, walang kinuha kay fiancé. You know? Kasi nagtanong sa akin yung initial interview. Nagtanong sa akin kung ano daw work ni fiancé. Sinabi ko naman. So, parang alam na nila siguro kung magkano yung sahod ni fiancé ko. So, hindi na siya hinanapan ng mga W2, RIS, mga supporting affidavit of support. Wala na, hindi na hinanap. Pero dalhin nyo pa din just in case nahanapin. So, ang advice ko sa mga mag-i-interview, good luck. At saka huwag kayong kabahan. Very chill lang sa loob ng US Embassy. Huwag kayong kabahan. At saka, alam nyo naman yung mga sagot sa tanong ng mga consul. Kasi, for sure, kilala nyo na yung fiancé nyo. Tsaka kilalanin nyo pa. Kung mayroon kang mga questions about sa kanya, kilalanin yung mga ex-wife niya kung anong pangalan. Kasi, tatanungin yan, kagaya sa akin. Buti na lang, alam ko. Tsaka, na-memorize ko din kung anong year at day at month na-divorce yung fiancé ko para pag tinanong ako, alam ko. So, yung tinanong sa akin, yung pangalan lang. Which is alam ko, diba, kasi nag-ready ako. So yun, good luck sa mag-interview. Kaya nyo yan. Very chill lang sa loob. Tsaka alam nyo, sa loob ng US Embassy Manila, parang siyang airport. Yung parang nakaupo kayo sa parang bench, tapos nahihintay kayo ng aeroplano. Ganun yung na-feel ko. Tapos may mga may mga number like gate kung nasa airport kayo. Yun, parang feel ko talaga nasa airport ako nung nasa loob ako ng US Embassy. Tapos sobrang lamig doon. Tapos yung sinuot ko pala, share ko din sa inyo kung ano yung sinuot ko.
during my interview. So, ito pala yung sinuot ko during the interview. Yung parang blazer. At saka white na polo. Yan lang. At saka slacks na black. And then, nag-heels lang ako na color brown. Yun lang. Hindi naman sila stricto sa ano, sa dress code. Wala naman sa dress code. Pero yun yung sinuot ko para formal tignan. Which is, nagustuhan rin ng fiancé ko yung outfit ko. Kasi very formal. So, yun lang. At saka kung lamigin kayo, mas maganda mag-blazer kayo kasi sobrang lamig dun sa loob. Kakabahan ka kasi sa sobrang lamig. Yun. Parang nangalo-halo na yung emotions mo pero kakabahan ka talaga sa sobrang lamig. And also, isi-share ko pala sa inyo yung CFO experience ko. Nag-apply ako December 18. Tapos, nakakuha ako January 4 na. Diba? Sobrang tagal. Tapos, i-share ko sa inyo yung, yung pinagdaanan ko sa CFO in the next video. So, after pala ng interview nyo, bibigyan kayo ng 2 pamphlet. Sasabihin na, congratulations, welcome to USA, your visa is approved. So, yan. Binigyan ako ng 2 pamphlet. Big sabihin nun, walang problema sa papers mo. Tapos, magbe-wait ka lang ng mga 1 week or 2 weeks para sa visa mo na i-deliver. So, pinakuha niya ako ng parang papel dun sa parang window niya. Sabi niya, kumuha ka dyan ng papel kasi baka mali yung address na papadala nila kasi minsan may nagkakaproblema sa delivery. So, kumuha ka dyan para in case na hindi dumating yung visa mo in 1 to 2 weeks, pwede kang tumawag. So, yun lang. So, yung advice ko sa inyo sa mag-interview, pray. At saka, i-guide kayo ni Lord sa mga sasagot nyo. At saka sa the whole process, i-guide kayo ni Lord. I promise. So, prayers works. You know. So, ito, approve ang visa. Thanks God. Sorry pala kung medyo magulo yung explanation ko. Pero sana may naintindihan kayo at sana may nabigyan ko kayo ng tips at saka mga ideas kung anong dadalhin at anong preparation pag pumunta kayo nun sa US Embassy. So, sana nakatulong tong video na to. So, please like and subscribe to my YouTube channel. See you on the next one. Bye.